Samantala, sa gitna naman ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa, may payo ang World Bank na mag-ingat sa sobrang pagpupursiging iangat pa ito. Ito'y upang maiwasan ang posibleng inflationary effect. Narito ang report ni Julius Pisamburu. Sa patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng mga developing countries, kabilang ang mga bansang Indonesia, Malaysia, Thailand at Pilipinas, na kung saan kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, inihayag ngayon ng World Bank ang mga posibleng maging epekto nito. Kaya't nagbabala ang World Bank sa pamahalaan ng Pilipinas, aniya, mag-ingat ang bansa sa labis na pagpupursige na pataasin ng ekonomiya labas sa kakayahang mapanatili ito. Dagdag pa ng World Bank na dapat mapanatili ng inaasahang growth projections ngayong taon na 6.2% at 6.4% ngayong 2014. Samantala sa taong 2015 naman ang inaasahang pag-angat ng karagdagang 6.4%. Ayon sa mga eksperto, may 4 hanggang 5% tsansa ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Naniniwala silang ang 6.8% na growth rate sa ekonomiya noong nakaraang taon at ang 7.8% sa unang bahagi ng 2013 ay higit na inaasahang growth potential ng bansa at maaaring inflationary. Bagamat dahan-dahang nakakabangon ng mga bansang bumagsak ang ekonomiya dahil sa masiglang daloy ng pandaigdigang kalakal na inayudahan ng mga bansa sa Asia, pinag-iingat naman ng Pilipinas sa mga banta ng asset price bubbles at pagpapalabas ng labis na pera. Sa ipinalabas na Global Economic Prospects, pinaalalahanan ng World Bank ang pamahalaan na tutukan ang pagkakaroon ng fiscal at monetary buffers bilang depensa laban sa nagbabadyang economic overheating. Ako si Julius Pisamburu, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.